Habang tumatanghal, masaya ang mga estudyante si Pepay pati na si Pekson. Si Isagani lang ang hindi masaya dahil nakita niya sa dulaan si Paulita na kasama si Palaes na kanyang karibal. Maya-maya'y may mga umawit na isang prinsesa. Marami rin nagtataka kung bakit hindi sumipot si Simon sa dulaan. Sige sa pagsasalita si Tadeo sa wikang Kastila ng mga salitang Pranses na naririnig. Gayon din ang ginawa ni Juanito Palaez kina Paulita Gomez at Doña Victorina. Ngunit madalas ay mali ang pagsalin ni Juanito at dito ay hinangaan siya ng Doña at hinangat na pakasalan ang binatang Kuba pag namatay ang mister. Habang ang lahat nagsasaya sa teatro, si Basilio naman ay piniling hindi pumunta. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Habang binabasa niya ang kanyang aklat na pangmedisina, dumating si Simon. Kumusta ang may sakit? Ang buo niyang katawan ay nakalatan ng lasong apyo. Bukas o makalawa ay maaari siya ay mamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Ang mga sandaling iyon, tumunog ang 10 at kalahati sa orasan. Kinalibutan si Simon at pinigil ang pagsasalita ng binata. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala nang makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. At kapag kami nagtagumpay, lalo na taong hindi tumulong sa amin, bagaman may kayang dumamay ay ituturing namin kaaway. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang dalawang bagay, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalaan ka ba o sa amin? Sa mga sumisili sa iyo o sa iyong bayan, magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka, alang-alang sa mga ala-alang na ugnay sa atin. Saglit na tumahimik si Basilio at kinausap ang sarili. Sa piling ng mga maniniil o sa aking bayan? Tumingin si Basilio kay Simon. Kung ganon, anong dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan ay hindi ko may iwan ang alimang laban. Samantalang ang kaguluhan sa iba't ibang pook o syudad ay pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang taong naliban sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakakilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara, ibig ko siyang iligtas, kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Hinangat ko ang himagsikan, sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa pinto ng kumbento. Ay, huli na kayo. Huling-huli na. At bakit? Sapagkat ang iyong pinakamamahal na si Maria Clara ay namatay na. Hindi yan totoo. Buhay si Maria Clara. Nararapat siyang mabuhay. Yan ay duwag na pagdadahilan. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay ililigtas ko siya o bukas ay patay ka. May ilang araw ay dinapuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tignan ninyo, narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago nga ay magdamag na umiiyak. Hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak hanggang sa humantong sa labis ng paghatid ng apyan. Kaninang hapon po'y tinugtog ang anggunyas para sa kanya. Maria Clara, ang aking mahal, patay na. Patay na na hindi ko man lang nakita. Namatay na hindi man lamang nalaman na ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Namatay na nagtitiis.
Pumanaog si Simon sa hagdan. Binuksan ni Simon ng dahan-dahan ang liham. Si Maria Clara ay nilagnat dulot ng labis na pagod, sapagkat nagdaang araw siya ay labis na pumanis, dulot sa pagkaaway ni na Crisostomo Ibarra at Padre Damaso, na siyang dahilan bakit naging excommunicado si Crisostomo at hindi na siya maaaring pumasok sa loob ng simbahan. Wag po, wag po. Labis ang pagtatangis ng dalaga dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang kasintahan. Maraming ayaw sa pagmamahalan nila ni Crisostomo Ibarra na dumagdag sa kanyang nararamdaman. Dala ng sobrang lungkot, humina ang katawan ni Maria Clara at tuluyang nagkasakit at namatay.